nating ilagay sa ating utak. Kaya di ba sinabi ng Lord sa atin, you will know the truth and the truth will set you free. You have to think for the truth. Dahil dyan ka lang, magiging free, malaya. Piliin mo. Sabi, moody nga ako kasi naman ang dami-dami kong iniisip. Piliin mo kung ano yung dapat mo lang isipin. Di ba? Lagi nga galit na galit, lagi nga nag-aalala. Piliin mo kung ano lang yung dapat mong ipag-alala. Kung ano lang yung dapat mong isipin. Ang tao kasi, minsan, ang naiisip natin, kapag tayo ay hima, iniisip na natin kahit hindi naman natin dapat isipin. Wala namang mangyayari. No? Kaya pagkita sa atin ng mga tao sa baligid natin, nakangiti tayo, pero isang kanti mo lang, parang nana sa sabong. Di ba? Ngiti-ngiti, wag mong itatouch yung dapat itouch dyan, iba yung balik niyan. Minsan magugulat ka na lang, wala nang masakit sa sinasabi mo, iba na pala yung iniisip na sa'yo. Amen? Piliin mo kung ano ilalagay mo sa iyong isip. To have a mental balance. Kasi naman kanina pa siya nakatingin sa akin Siguro iba yung iniisip niya sa akin. Diba? Piliin mo naman yung sasabihin mo o yung iisipin mo pala. Para makita mo ang iyong sarili. Doon makikita yung mga tao, ikaw sa sarili mo ngayon, hindi yung may isip mo siguro, kapatid ko ganun. No? O yung asawa ko, tama-tama sa kanya yung mensahe ngayon. Isipin mo yung sarili mo. Diba? Yung iniisip mo ngayon, pakibalansin mo nga yan. No? Kung hindi na maganda yung iniisip mo ngayon, pakibalansin mo ng konti. No? And that is the mental balance. Napakasimple kapag binabasa, pero kapag inisip mo sa iyong sarili at yan pinalaki mo, pinatuldok mo, nilagyan mo pa ng the end, buong-buo sa'yo yung script mo, akala mo yun na yung nangyayari sa buhay mo. Sino yung mahilig itong mga na-script? No, hindi naman ganun yung mangyayari. Feel niya yun na yun. No, kapag tinanong mo, hindi, kasi alam ko pag nagpunta ako doon, iba yung gagawin niya. Hindi pa nagpupunta yun. Narinig lang. Inisip na. We need what? A mental balance. Ang sinasabing balansehin dito, yung ipapasok mo sa iyong kokote. Pakibalanse mo lang ng konti. At makikita mo ang iyong sarili na medyo nagiging okay ka. No? Hindi naman sinasabing perfect balance. But we have to be in balance. Okay na kayo, 1 pa lang yun. May 4 pa. No, ano ba dyan? Kahit ba isa, wala mo lang akong balanse dyan. Ako din, huwag kayong mag-alala. Pare-pareho lang tayo, no? And 2 is we need a physical balance. Ito yung sakit ng mga nagdadayat na katulad ko. Amen. Bakit kaya naman sabi 3 kilong hirap-hirap mong ibaba, ang bilis-bilis mo namang itaas? Di ba? Ako'y takang-taka. No? Pero kung titignan mo pala, ano yung hindi balanse, hindi naman yung kinakain pag naman zuto ka nakaupo sa pasokon mo at panayang kuyakoy mo doon. At hindi ka pinagpapawisan, yung daliri mo lang ang pumapayat. Tignan yung mga daliri niyang payat. Yun lang yung ganun kasi. No? Pumapayat yung mga daliri, kahit yung mga lalaki ang papayat na ng daliri, hindi na muscle yan No? That is, we need a physical balance. Yung ipapasok mo sa iyong katawan or yung ilalabas mo sa iyong katawan, you have to be balanced. Hindi rin pa pwedeng jogging ka ng jogging, walking ka ng walking, work ka ng work. Nakikita mo naman yung sarili mo, hindi ka na pala kumakain. Hindi pa rin yun balance. Ano ba yung sinasabi sa atin ng Lord about our physical balance? In 1 Corinthians 6:9-20. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price, therefore honor God with your body. Hindi sa'yo yan. Binili na yan ng Lord. Hindi libre yan. Hindi mura yan. Diba? At pag yan pinahalagahan mo, sa'yo pa rin ang merit niyan. Dahil yun ang gusto ng Lord, merit mo yan. Diba? Timbang ka ng timbang. Sabi ng timbangan, tantanan mo na ako. Sabi, hindi lang nagsasalita yung timbangan. Sa susunod, magpapagawa na sila na hindi nagsasalita. Mo, yamete! Yung pag lagi, ay, maganda yun. Iyaano natin yan. Pag lumalampas na ng mga 50 or 60, no? Mo, yamete! Nani mo, narana eh, sabihin. Di ba? Baka naman mamaya, sobrang payat kayo. Tingnan mo mabuti yung balance.
Bakit ang genki-genki nitong taon to? Tamaan lang ha, tamaan lang ng isang lagnat, tumba. Di po ba merong mga tao na sasabihin na mahina talaga yung katawan ko sa lagnat? Isa dami naman ang hindi mo kinakain. Di ba? Hindi ka nag-exercise. Kaya pagdating ng oras, doon natin makikita kung bakit, no? Kung kailan. Yan, kung kailan I am getting OLD. Doon pa lumalabas ito. No? Kasi bakit yung foundation niya nakakaiba? No? Kaya po naman kaming mga umiidad ng nasa line of 4, nagmamadali. Madaling-madali sa mga ginagawa physically. Kasi unang ikinatatakot, siyempre, walang iba kundi sakit. Di po ba? Kaya kung makikita naman natin ang ating sarili kung saan tayo hindi balanse, we can think, makakapag-isip tayo. Ano yung kulang sa'yo? Yung pagkain, or yung exercise, or yung pahinga, o baka sobra ka sa pahinga, sobra ka sa pagkain, no, na hindi ka naman nag-exercise. No, kaya tignan natin, kapag ang katabi mo masyadong maganda ang kamay at pumapayat ang kamay, walang ginagawa din pumindot. Nagagaganan niya, mabibilis, no? Yan. Pag po tayo, yan yung pinagkakakitaan natin, fine. No? Pag minsan naman, mag-isip-isip tayo, we have to walk outside, magpa-araw. No? Huwag naman yung puro na lang chichirya yung nasa tabi mo habang kung ano-ano ginagawa mo. We have to exercise. Kailangan din nating lumabas, kailangan din nating maharawan. And that is physical balance. At ang sinasabi, physically, no? It's never too late to change. Kahit ilang taong ka na, you can change if you want to. Kasi pag ang tao sinabihan mo na magpapayat, mainit ang ulo. Kailangan sarili mo ang mag-isip, gawin mo ng sarili mo. No? Kaya po yan yung mga bagay na makikita natin, mentally and physically pa lang yan. No? Balanse ba ako? Yun ang itanong natin sa ating sarili. At ang number 3 is we need to have spiritual balance. Bilang Kristiyano, dumadagdag yung spiritual. Kapag hindi ka Kristiyano, may mga bagay na idadagdag dito. Ito ang nadagdag na pinaka-importante, the spiritual balance. How about you spiritually? Okay ka ba? Ay, oo naman, okay. We have to think. Baka yun ay nakikita lang sa panlabas natin. Baka yun ay nakikita lang sa mga, tawag dito, ginagawa natin. We, mismo sa ating sarili, tayo yung mag-isip. Huwag nyo nang tignan yung katabi nyo. Sarili nyo ang asikasuhin nyo. No? Huwag nyo nang tignan kung sino siya at kung ano yung ginagawa niya. No? Sarili natin. Ano yung sinasabi ng Bible? We need to have spiritual balance. Sabi sa 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Ang sabi dito, we have to grow or we need to grow in God's grace and knowledge. And that is spiritual balance. Mahilig tayo minsan sa knowledge. We want to learn. We want to study. Lahat ng mga bagay na tungkol sa Panginoon, talagang ang sarap pag-aralan yan. That is knowledge. And to use what you've learned is grace. Paano mo gamitin yung pinag-aralan mo, walang iba kung hindi sa biyaya ng